Ang mga bukasan ay mga namamaga at makurba na mga ugat na karaniwang nagaganap sa mga binti. Bagaman hindi sila mismong mga sakit, maaari silang magdulot ng iba't ibang komplikasyon at mga problema sa kalusugan. Narito ang ilang mga kondisyon at mga sakit na maaaring dulot o pinalalala ng mga bukasan. Napakahalaga! Iniwan ko dito sa komento ng video ang isang link na makakatulong sa iyo sa iyong paggamot, isang paraan na nagbabago ng buhay ng mga tao. Mag-click at alamin pa. Thrombophlebite. Ito ay nagaganap kapag nabuo ang isang bukol ng dugo sa isang superficial na ugat na nagiging sanhi ng pamamaga at sakit. Kapag nagtagumpay ang paggamot sa varicose veins, at naibalik ang normal na sirkulasyon ng dugo, maaaring magkaroon ka ng mga sumusunod na mga pagbabago o mga pagpapabuti sa katawan. Ulkera ng ugat. Maaring ang malalang mga bukasan ay magdulot ng pagkakaroon ng mga ulkera sa balat, lalo na sa bahagi ng mga bukong-bukong. Ang mga ulkera na ito ay maaring mahirap gamutin at maaring umulit-ulit. Pangungutip. Sa mga bihirang kaso, ang mga bukasan ay maaring magluwal na nagiging sanhi ng pangungutip na maaaring malubha. Syndroming restless legs. Bagaman hindi ito direktang dulot ng mga bukasan, maaaring mapalala ng mga ito ang syndroming restless legs sa mga binti, na nagdudulot ng di kaginhawahan at pagkakaroon ng hirap sa pagtulog. Eczema venous. Ang balat sa ibabaw ng mga bukasan ay maaring maging manipis at mahina na nagdudulot ng pagdevelop ng eczema venous, na isang kronikong pamamaga ng balat. Hyperpigmentasyon. Maaaring magdulot ng mga madilim na bahagi sa balat ang mga bukasan, na kilala bilang hyperpigmentasyon, dahil sa pag-accumulate ng dugo at pamamaga sa lugar. Lipodermatosclerosis. Ito ay isang kondisyon kung saan nagaganap ang kronikong pamamaga ng taba sa ilalim ng balat sa mga binti, na madalas na nauugnay sa malalang mga bukasan. Syndroming post-thrombotic. Maaaring mangyari ito pagkatapos ng isang insidente ng thrombosis venous deep, malalim na bukol ng dugo sa mga binti, at ito ay kinikilala sa pamamagang, pananakit, at mga pagbabago sa balat. Venous bleeding. Tulad ng nabanggit kanina, ang mga bukasan ay maaring magluwal na nagiging sanhi ng pagdurugo na maaring maging isang emergency medical. Komplikasyon sa puso at baga. Sa mga malubhang kaso, kapag ang mga bukasan ay labis na malalala at hindi na tinag, maaari itong makadulot ng komplikasyon sa cardiovascular at respiratory system dahil sa sobra na pagluluod sa sistema ng sirkulasyon. Ito ay ilang mga simpleng resip na maaaring subukan para makatulong sa pangangalaga ng iyong mga varicose veins. Pakainin ang iyong katawan ng anti-inflammatory foods. Kumuha ng mga pagkain na mayaman sa anti-inflammatory properties tulad ng prutas, gulay, mani, at isda. Ito ay makakatulong sa pagbawas ng pamamaga sa mga ugat. Hamog na kamatis. Gumamit ng mga kamatis na may malamig na temperatura sa pamamagitan ng pagpapahid sa mga apektadong bahagi. Ang mga kamatis ay mayroong likas na sangkap na nagpapabawas ng pamamaga. Luya. Ang luya ay may anti-inflammatory at anticoagulant na mga katangian. Maaari mong isama ito sa iyong dieta o gawin itong tea. Pumiga ng luya, haluin ito sa kumukulong tubig, at inumin itong tea. Pamahid ng apple cider vinegar. Ihalo ang apple cider vinegar sa maligamgam na tubig, at gamitin ito bilang pamahid sa mga varicose veins. Mag-ingat na huwag ito ibilad sa bukas na sugat o pasa. Massage na may olive oil. Gumamit ng olive oil sa masahe sa mga apektadong bahagi ng binti. Ang masahe ay makakatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at pag-boost sa sirkulasyon ng dugo. Paggamit ng compression stockings. Ito ay hindi recipe, ngunit ito ay isang epektibong paraan para sa pagsuporta sa mga varicose veins. Ito ay makakatulong sa pagpigil ng paglala ng kondisyon. Pag-iwas sa mataas na asin. Bawasan ang pagkain ng mataas na asin dahil ito ay maaaring magdulot ng pamamaga at retention ng tubig. Hibiscus tea. Ang hibiscus tea ay may mga sangkap na tumutulong sa pagpabawas ng pamamaga,
Inumin ito sa regular na basis. Exercise. Ang regular na ehersisyo, tulad ng paglalakad o pag-aerobic, ay makakatulong sa pagpabuti ng sirkulasyon ng dugo at kawalan ng timbang. Pag-angat ng paa. Kapag nakaupo o nakatayo ng matagal, subukan ang pag-angat ng iyong mga paa paminsan-minsan upang mapanatili ang malusog na sirkulasyon. Contrast bath. Magpalitan ng mainit at malamig na tubig sa shower sa mga apektadong bahagi. Ito ay maaring makatulong sa pagpabuti ng sirkulasyon. Banyo ng asin Epsom. Magdagdag ng asin Epsom sa tubig ng paliligo at ibabad ang mga binti dito. Ang asin Epsom ay maaring makatulong sa pag-relax ng mga kalamnan at pag-alis ng sakit. Castanhada India. Ang mga suplemento ng Castanhada India ay maaring makatulong sa pagpapalakas ng pader ng mga ugat at pagpapabuti ng sirkulasyon. Ginkgo biloba. Ang suplementong ito ay maaring makatulong sa pagpabuti ng sirkulasyon at pagbawas ng pamamaga. Aloe vera. Ilagay ang gel ng aloe vera ng direkta sa mga varicose veins. Maaring magbigay ginhawa sa pangangati at pamamaga. Bawang. Kainin ang bawang ng hilaw o isama ito sa iyong regular na dieta. Ang bawang ay may mga anti-inflammatory at anticoagulant na katangian. Pagbabago ng mga habit. Iwasan ang pagtatayo o pag-upo ng matagal na walang pagkilos. Gumawa ng mga regular na pahinga para maglakad at mag-stretch ang mga binti. Pagbawas ng timbang. Kung sobra sa timbang, ang pagbawas ng timbang ay maaring makabawas ng presyon sa mga ugat at makapagpabuti ng sirkulasyon. Iwasan ang mga sapatos na mataas ang takong. Iwasan ang paulit-ulit na pagsusuot ng mga sapatos na mataas ang takong, dahil maaring makasama ito sa daloy ng dugo sa mga binti. Itaas ang mga paa. Kapag nakaupo o nakatayo, subukan itaas ang mga paa paminsan-minsan, para mapanatili ang malusog na sirkulasyon. Iwasan ang mga damit na sobrang kasya. Ang mga damit na sobrang kasya ay maaring pabigatin ang sirkulasyon. Pumili ng mga komportabling damit na hindi nagkikompresyon sa mga binti. Adekwadong pag-inom ng tubig. Uminom ng sapat na tubig para mapanatili ang mabuting pagkakahydrate at sirkulasyon ng dugo. Pagkawala ng sakit at pamamaga. Ang pangunahing benepisyo ng pagpapagamot sa varicose veins ay pagkawala ng sakit at pamamaga sa mga apektadong bahagi ng binti. Matutuwa ka sa kakayahang maglakad ng hindi nadarama ang sobrang sakit at pagka-uncomfortable. Mas malusog na balat. Ang pag-alis ng pamamaga sa mga ugat ay maaaring magresulta sa mas malusog na balat sa mga apektadong bahagi ng katawan. Hindi na magkakaroon ng hyperpigmentasyon o eczema venosum sa mga area na iyon. Pag-angat sa pagkakatawan. Ang mga varicose veins ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng mabigat na pakiramdam sa mga binti. Sa pagpapagamot, maaari kang makaramdam ng mas magaan na pakiramdam at mas kaya sa pagkilos. Paghupa ng iba't ibang komplikasyon. Ang pagsasaayos ng varicose veins ay maaaring makatulong sa pag-iwas o pagpapabuti sa mga komplikasyon tulad ng thromboemboli, ulcera venosum, at iba pa na nauugnay sa mga varicose veins. Mas mahusay na sirkulasyon. Ang pag-aayos ng varicose veins ay makakatulong sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo sa mga binti. Ito ay maaaring magresulta sa mas magandang pagdadala ng nutrients at oxygen sa mga kalamnan at balat ng binti. Pagkakaroon ng mas magandang kalooban. Kapag nawala ang sakit at discomfort na dulot ng varicose veins, maaaring magkaroon ka ng mas magandang kalooban at mas magandang kalidad ng buhay. Pagtulong sa pag-iwas. Ang pag-aayos ng varicose veins ay maaaring magtulong sa pag-iwas ng pag-usbong ng mas marami pang mga varicose veins sa hinaharap. Inaasahan kong nakatulong ako sa iyo sa video na ito. Mangyaring iwanan ang iyong komento o mga tanong dito, at tutulong ako sa abot ng aking makakaya upang makamit ang isang mas malusog na buhay.